Treasure Hunting Weekend mga katiyats. Magandang buhay sa lahat at shout out sa lahat ng ating mga katiyats na nanonood ngayon. 5 years ago today ay pumunta kami diyan sa isla na yan, remote island somewhere in Dinagat, at kasama ko dito ang aking best friend na si Rimo, at yan ay nadisgrasya nung 3 buwan ang nakaraan. Kaya ito'y isang tribute na rin sa kanya na video na aking ibinalik. 5 years ago na ang video na ito, at marami sa inyo mga katiyats ang hindi nakakita ng nakapanood ng video ito. At ito sana ay isang recovery of medium deposit. Okay, ito yung treasure na nasa kalagitnaan ng mangrove areas. Pero sa panahon ng hapon, hindi pa yan mangrove. Yan ay isang baybayin pa. Pero pagdating ng paglipas ng 70 years ay nagiging mangrove area na siya. Kaya natabunan yung mga bato. At ang mga bato na yan ay tinuro sa akin ng aking father noong ako'y 18 years old pa. At pinuntahan na rin namin yan. Kaya natandaan ko yan, ang lugar na yan. Kasi pinuntahan namin. Kasama ko rin dito si Albert. Best friend ko rin yan, taga Agusan. At kami ang magkasama noong 18 years old pa kami. Kami noon ay college pa. Sa Maynila kami nag-aaral noon ni Albert. Kaya kung sana ako pupunta ay pwede kong dadalhin yan. Kaibigan na maaasahan yan. Ang dalawa diyan, lahat best friend ko yan. At kami ay kukunin namin yung kaibigan ng father ko na taga-isla, kasi siya yung pinaka-guide namin noon at kasama rin namin siya noon. Sana ay mahanap ko yung picture may picture pa kami ng 18 years old pa ako na nakapatong ako doon, nakatungtong sa malaking bato na marker diyan sa mangrove. Kukunti lang ang nakakita niyan, kaya akala namin ay nandyan pa. Pero yun ay 20 years na ang nakalipas nang pinuntahan namin yun, at binalikan namin 2018 ay nasa 20 years na ang nakalipas. Kaya hindi namin alam na meron na palang napadpad doon na iba pang paru-paro. Ibig sabihin ko ay mga treasure hunters. Very sureable talaga yun. Buhay pang papa ko noon, nung 18 years old ako, sabi niya, ito kapag meron tayong kumpletong gamit, kapag natanggal natin tong malalaking bato, sureable talaga ito sa baba niya. Yun ang sabi, at yan naman ang sa tingin ko ay talaga na meron. Kasi anong ginagawa ng kasing laki ng mga tricycle na bato na pinagpatong-patong 3 beses, at sa ibabaw ay pinatungan ng malapad na parang kutse ang laki. Kaya meron talagang tinatago, at under sa kanya ay merong item, at hindi ito maliit lang, kasi ba't mo tatabunan o papatungan ng napakalaking bato. Ang tanging magagawa noon ay yung barge lang, yung barge ng hapon na merong mga crane, yung merong crane na magbuhat ng batong malalaki. Kaya ito na kami, ayan, bumaba, disembark. Kasama ko rin si Payok dyan, isang treasure hunter din yan. Ito sana ay collaboration na ito. Collaboration with my friends and treasure hunters. Kaya nga lang, ayan, nagtaka nga yung mga mangingisda nung ginagawa namin dyan. Sabi nila walang alimango. Meron daw mga alimango dyan na malaki. Ano daw ginagawa namin dyan? Kasi hindi pa masyadong kalat noon ang treasure hunting na kwento. Pero ito'y napakalayo sa bayan na lugar. Kaya safe na safe talaga kapag mag-operate ka dito. Kaya nga, yung nag-operate dito
ay siguro wala talagang nakakaalam sa kanila, walang nakakita. Kasi tingnan nyo naman, galing sa pagbaba namin sa pump boat, ay maglakad ka pa ng nasa 200 to 300 meters at ano yan, yung putik yan. Bumabaon ang ano mo dyan, parang kumunoy. Ito nauna sa akin, naka-blue si Remo. Okay, kung saan man to si Remo ngayon, sana ay nasa mabuting kamay. Shout out sa kanyang asawa, sana napanood ito. Kasi minsan lang ito magkikita si Remo. Ayan, hindi din yan marunong mag-ano dyan sa ano, maglakad sa putikan. Ang hirap talaga dyan. Mayroong tutusok sa yung paa at kung hindi mo naman hubarin yung sapatos mo, nababaon yun sa putik at hindi ka na makakalakad. Kaya ang ano dyan, kapag maglakad ka sa mangrove, tanggalin mo talaga yung sapatos mo. Ngayon, bare naked foot ka na, barefoot ka na, so pwedeng masugatan ang paa mo. Ako nga dyan, aray ng aray ako eh. Sa mga masugid kong taga-subaybay, noong 5 years ago, in-upload ko ito, ay siguro nakita nyo ito. Ito yung first ever video ko sa Surigao Sun Channel. Kasi ang mga vlog ko naman noon ay mga sasakyan at kung iba ano pang mga vlog na ginagawa ko. Pero hindi ako nag-vlog ng treasure hunting. Kaya itong videong ito, dito ko nakita na nalaman na napakarami pala ang mahilig sa treasure hunting. Kasi ang videong ito ay maraming nanonood noon. First day pa lamang nito ay meron ng mga nasa 3,000 views. First day, first upload sa channel. Yung nauna namin yun ang may dala ng aming detector. At yun nakaputi, yan ang pinaka-guide. Matanda na yan, nasa 60 plus na yan. Siya yung ano kasi dyan nanghuli ng alimango nung maliit pa ko dyan siya nanghuli. Kaya nakita niya yan at tinuro niya sa father ko. At pumunta naman kami dyan, kaming tatlo, at tiningnan namin at talagang nakita ko. Kaya alam ko kung paano ito balikan. Kaya nga lang ay nagbago na ang daanan kasi dumami na yung ugat ng mangroves. Yung kabakawan, sumisikip na ang daanan kaya sanga-sanga na oh. Hirap na kung saan mo puntahan. Pero meron akong direksyon dyan, yung tuktok ng bundok ang tinitingnan ko. Meron kasi bundok dyan sa unahan. Anin yun ang palatandaan ko na yun straight lang sa tuktok ng bundok. At marumbo mo na or masintro mo na yung nagpatong-patong na malalaking bato, boulders. Kung kaya lang namin yun, ng 3 tao yung mga boulders na yun tanggalin, ginawa na namin noon. Pero dahil sa kailangan talaga ng mga chain blocks at mga pangbiyak, mga mowel or mga wedge and feeder na ganyan. Ito sa palagay ko dito ay malapit na kami. Ito na yan. Ito na yung kutob ko na dito. Kasi naka-align ito sa tuktok ng bundok, itong direksyon na ito. Napakasakit talaga ng paa dyan. Natutusok ng mga kahoy ang paa mo. Kaya ang daming tumatawan ng video na ito noon. Sabi nila, ano daw, marami ba daw huli na alimango? At saka mga talaba at kung ano pang seashells na meron dyan. Totoo niyan, marami talagang alimango dyan. Diyan nga nanguhuli yung guide namin noon. Okay, so ito na yan. Ito na yan. Ayan. Ayun. Ito, bago natin pasukin, natin muna videohan ito si Remo. Ito, nahirapan siya sa pagsunod sa amin. Kasi first time din yan na nakaapak dyan sa mangrove. Ayan, kung ikaw ba naman mag-iisa dito, hindi ka na mga kalabas dyan. Parang labyrinth. Parang puzzle yung daanan, no? Sanga-sanga. Kaya kung wala kang marker,
wala kang makikitang bundok, hindi ka talaga makakalabas dyan. Ikot ng ikot ka lang. Ito ang video na nagpapatunay na meron talagang mga treasures na ibinaon ng kahit saan sa kapuluan ng Pilipinas. Kahit itong pulo na ito kasi pulo lang ito. Isang maliit na isla pero pinalibutan siya ng mangrove. Ngayon, sino magsabi na mayroong Yamashita treasure dyan? Ayan na, nasilip na ni si Cosme to eh. Nasilip na ni Cosme. Ayan na. Ayan. Ayan. At alam nyo, kapag malapit na kayo ay lalakas ang tibok ng puso mo. Kasi yan oh. Ayun. Yung mga boulders na yan, sa pagkakita ko lang ay broken hearted na ako. Kasi hindi ganyan kalaki ang mga boulders noon. Ibig sabihin ay mayroon nang nagbabasag. Pinagbibiyak na ang mga boulders na malalaki. At ito yan. Umakyat ako sa malaking bato sa itaas para mabidyohan yung hukay. Ang hukay na yan ay isang hukay lang yan, kwadrado, hanggang bewang. Kaya napakababaw lang talaga, pinatong lang yung mga bato sa item. Yan oh. Kwadrado yan na pagkahukay. Ganyan lang, mga 2 by 3 feet lang yan. Ayan oh. Yan, dyan nakuha, yan. Bumabagod yan pero walang nag-video, hindi nakita. Hanggang bewang lang. Ang lalim, pinatong lang talaga yung mga bato. Kaya wala akong magawa. Broken hearted, umakyat na lang ako dito sa malaking bato na ito. At binidyohan ko ang palibot. Ayan. Sa baba niyan, dyan ang kapatong-patong yung malalaking boulders na kasing laki ng kutsi. Malalaki talaga, hindi nabubuhat ng kahit 10 tao, hindi nabubuhat. Ayan, pinagbiyak-biyak ng mga nag-treasure hunt dyan. Ayan. Ganyan mga ka-TH ang hapon magbaon. Hindi talaga natin inaakala na in the middle of the mangrove ay meron palang ibinaon. Ito na sana yung ano natin. Big break. Sabi nga. Ayon si Albert oh. Best friend ko yan. Ang kanya ng mayaman sa Manila, si mga Araneta. Okay. So broken hearted lahat. Ang expectation ay hindi nangyari. Kasi kahit nga isang bato ay wala kaming hinukay dyan. Kahit isang bato wala kaming biniyak. At ang ginawa namin ay pinagmasdan na lang. Ito, huling-huling dumating sila no. Sila Payok. Huling-huling dumating. Ayan o. Kanina pa yan naglibot doon sa unahan. Hindi nakasunod sa amin. Ayan o, makita mo sa mukha o. Ayun o. Talagang broken hearted talaga. Ito yung example ng umuwing luhaan. Talagang luluha ka dito. Luhaan talaga. Kasi napakatagal na plano namin para i-retrieve yan. Pero naunahan pala. Kaya sino bang hindi iyak dyan? Naunahan ka. Sure ball pa naman na item. Okay, hanggang sa muli. Mga ka-TH, kami ay magpaalam na. Magandang araw sa lahat.